Mga idol, baka gusto nyo pong suportahan ang monthly nating channel through membership. Magkakaroon po kayo ng access sa isang napakaangas na manhwa na kasalukuyan din nating ni-recap. Maraming salamat po. Ang lahat ng nanunood ay nagiging balisa. Nasa bingit na sila ng pagkatalo. Masyadong malaki ang agwat sa pagitan ng mga tao at mga demonyo na may high level na quiz. Mabilis na bumalik ang dalawa. Walang Kato, walang no pro. Ang ultimate move ng Primordial Devil Ape ay malapit ng ilabas. Makakayanan ba ng mga tao? Mabilis ang tibok ng puso ko. Ang ape sa kabilang panig ay gusto ring maglabas ng lahat ng lakas. Nag-charge up ito ng Devil Ape Destruction Cannon. Pagkatapos ay inilabas nito ang buong lakas nito at direktang ibinuga patungo sa dalawa. Hinaharangan ni Dong-er ang galaw na ito na parang wala lang. Ang galaw ng Liang Formation ay parang stars change positions o kung ano paman. Sino ang nakakaalam na ang Beam of Light ay direktang pupunta kay Shui? Nanigas ang kanyang mukha, tungkol sa karma na tumatama sa iyo ng husto. Kinain ni Shui ang buong atake. Ang kanyang beard syrup ay lumipad sa lahat ng dako. Ang gulo, hindi lang iyon, sumabog siya pabalik ng daan-daang metro. Mas bagbog si Shui kaysa sa isang lumang kamatis. Sinasamantala ng MC ang pagkakataon na mag-commentary, wow! Isang humanoid demon ang malubhang nasugatan ng Devil Ape. May pagkakataon na ngayon ang mga tao. Mabilis na gumalaw si Ling, patuloy na tumatalon. Bago mo pa malaman, napalapit na siya sa mayabang na ape at ang dalawa ay nagkoordinasyon upang gamitin ang kanilang combined sword technique. Habang inihahagis ang kamao nito, hinaharangan ito ni Dong gamit ang kanyang shield strike technique at sinamantala ni Li Qing ang pagkakataon na tumalon at gamitin ang brain blast technique. Tumingin ang MC ng may pagkamangha, sa koordinasyon ng Shield Girl at Spear Girl, sa huli ay sinaksak ito at pagkatapos ay nakakuha ng brain blast technique. Sa isang iglap, halos tapos na ang unggoy na iyon. Ngayon ay malubha lang itong nasugatan. Umalis si Shui na iniwan ang matandang Shu at lahat ng kanyang kamag-anak ay ganap na nagulat. Sa isang suntok, naglakad sina Luing at Dong-er patungo kay Shui na mukhang mayabang. Ang MC, halos kanilang number 1 fan, ay sumigaw, baliw ang laban na ito. Napakaraming baluktot at liko. Ang Primordial Demonic Ape ay tinamba ng Qing Dong Duo at ngayon ay hinahabol nila ang humanoid demon na nasira na ng ape. Pagpupuri sa kanya, napatanto ni Shui na malapit na siyang masilo, nagtipon siya ng lahat ng kanyang lakas at sumugod. Sumigaw pa nga siya, hindi pa tapos hanggat hindi pa tapos. Sumugod siya, naghagis ng daan-daang suntok sa shield ni Dong-er, ngunit walang silbi. Mas malakas ang kanyang pagtama, mas masakit ang kanyang nararamdaman. Nakikita ito, sumigaw ang MC, ang mga kuko ng high-level demon ay nababasag sa pagtama sa shield. Biglang lumabas si Luing mula sa kung saan, sinusubukang mag-ambush kay Shui. Hindi siya nakarik sa oras at nasaksak ng spear ni Li Qing na parang isang meat skewer. Umiyak si Shai-Si sa matinding sakit, hinawakan lang ang kanyang sugat at sinubukang tumakas. Masiglang inanunsyo ng MC, hindi agad namatay ang high-level demon, ngunit ito na ang kanyang huling pagtindig. Sumabog ang arena sa sigawan. Nagtungo sina Spear Girl at Shield Girl pabalik sa pwesto ni Yip. Hawak niya ang kanyang tiyan, tumatakbo palabas ng arena. Masyado akong nakakain ng barbecue. Kailangan kong maghanap ng tahimik na banyo upang tapusin ang huling ilang pahina ng Yananji's Signature Collection. Puno ang banyo ng arena. Kailangan kong maghanap sa labas. At ang MC ay nagwawala pa rin, nagko-commentary sa laban. Ang mga tao ay nasa kanilang peak. Sa itong lahat ay saksihan ang final blow. Sa ibaba, si Shu-Si ay walang tigil na pinahihirapan. Ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa. Kinorner siya ng duo at, sa paggigiit ng crowd, ay nagbigay ng killing blow. Carrot. Nakiusap si Ju, manatili kayo. Umalis kayo. Kayo mga disipulo ng matandang Shu. Nakikita ito, mayroong sobrang nagalit na malapit ng sumabog at inutusan ang Demon Envoy. Sabihin mo sa kanya na magdulot ng maximum chaos. Agad na akitin ang lahat ng defense forces ng Yan City dito sa Fighting Demon Arena. Narinig ito, nagsalita si Yu,
ang mga tandang demonyo na ito ay gusto akong gamitin bilang isang pawn, ngunit ginagamit ko rin sila. Ngayon, papatayin ko muna ang lahat sa arena bilang isang investment. Nagalit siya, ang kanyang boses ay naging tono ng isang klasikong villain, makukuha ko ang gusto ko. Ang mundong ito ay magiging isang blood-soaked arena sa ilalim ng aking kontrol. Inanunsyo ng commentator, ladies and gentlemen, ang high-level humanoid demon ay kinorner ng Spear Shield duo sa sahig ng arena. Sumigaw si Shui, ayoko tanggapin ito. Pagkatapos ng kanyang sigaw, sumugod si Luch Ching upang magbigay ng final blow, ngunit bago pa man tumusok ang kanyang spear, may hamarang sa kanyang atake gamit lang ang isang daliri. Hindi ka panipaniwala, sa isang daliri lang, pinatalsik niya si Luing. Holy moly! Lumitaw si Old Shu, pinuprotektahan si Shu A. Naglabas siya ng killing intent. Nakikita ang ganitong matinding labanan, gusto kong sumali. Makikipaglaro ako sa inyo mula ngayon. Nagbago na ang mga patakaran. Kung kaya mo akong paduguin kahit isang patak lang, kayo ang magiging champions ng tournament na ito. Sinabi ni Old Shu ang mga patakaran, kung hindi mo ako masaktan sa oras na kailangan para masunog ang isang incense stick, mamamatay ang lahat dito. Pagkarinig nito, ang lahat ng nanunood ng live stream ay nagulantang at nagmura, baliw ba si Old Shu? Bakit niya gagawin ito? Hindi lang pinuprotektahan ni Old Shu ang demonyo kundi gusto rin niyang patayin kaming lahat. Maging ang match commentator ay hindi makapaniwala at sumigaw, hindi ka panipaniwala. Totoo ba ang nakikita ko? Ang matandang Geezer Shula ay gumawa ng isang napakadelikadong electric ball. Hindi pinahintay ang sinuman ng matagal, ginamit ni Old Shu ang kanyang lihim na teknik, Blood Prison Barrier. Lumikha si Old Shu ng isang barrier na pumipigil sa sinuman na makalapit. Nagpapanik ang commentator at humingi ng tulong. Ang arena ay sinliyuhan ni Old Shu. Hindi makapasok ang mga veterans sa labas. Ang mga mata ni Old Shu ay nagliliyab sa killing intent at sinabi, kaya silang pumasok. Ang problema lang, sa oras na makarating ang army sa arena, kayong lahat ay magiging bangkay. Sana kayanin ng dalawang brats na ito na lumikha ng himala. Sinabi ni Luing kay Nang Guantong, mag-focus ng 120% ng iyong spirit. Ang kanyang lakas ay higit pa sa ibang mga demonyo. Sa isang iglap, itinaas niya ang isang daliri at pagkatapos ay ibinaba ito, naglabas ng isang surge of power. Ang power surge na iyon ay sumalakay patungo kay Nangguong. Binalaan ni Lu Qing siya na mag-ingat, ngunit medyo mabagal si Nanggua Ingong. Nagawa lang niyang harangan gamit ang kanyang shield ngunit itinulak pa rin siya pabalik ng kanyang kapangyarihan. Nag-obserba si Old Shu sa mga kilos ni Nang Guantong at sinabi, mukhang medyo mas matigas ka kaysa sa inaasahan ko. Pagkatapos ay nagpatuloy siyang maglunsad ng ilang atake kay Nang Guantong na sinasabi, kung gayon, paano ito? Nagkaroon ng pagsabog at napatalsik si Nang Guantong. Dumiretso si Nang Guantong sa lupa, umubo ng isang bangkos ng dugo. Agad pagkatapos, sumugod si Luing sa likod ni Old Shu gamit ang kanyang spear. Tumusok ang spear pababa, ngunit nakita na ni Old Shu ang kanyang mga kilos. Sabi niya, child's play, hindi match si Luing para sa kanya. Isang suntok lang mula kay Old Shu ang nagpatalo sa kanya. Dinilaan ni Old Shu ang dugo sa kanyang kamay at sinabi, ang takot ng tao ang pinakamasarap na pagkain. Sa stands, nagsigawan ang mga tao, go Shield Girl. Huwag kang matalo sa kanya. Go Old Shu. Dahan-daang lumakad si Old Shu patungo sa nasugatang Nang Guantong. Sa ngayon, parehong si Luing at Nang Guantong ay malubhang nasugatan. Kailangan nilang mag-ingat sa kapangyarihan ni Old Shu, ngunit hindi pa rin sumuko ang dalawa at sumugod muli. Isa ang gumamit ng spear techniques, ang isa ay gumamit ng shield techniques. Sumugod kay Old Shu, ngunit nagawa pa rin niyang harangan ang parehong atake. Agad silang parehong napatalsik. Malubhang nasugatan si Luing dahil sa kanyang sariling mga sugat at napatalsik si Nang Guantong. Lumaki ang takot ng audience, sumisigaw, hindi. Masyado pang mahina ang dalawang babaeng ito. Tumakbo tayo. Kung mananatili tayo dito, mamamatay tayo sa lalong madaling panahon. Tama, tumakbo.
Magtago muna tayo, baka makatakas tayo sa kapalaran na ito. Madilim ang mukha ni Moss pagkarinig sa kanila. Nagpanik ang audience at tumakas. Inanunsyo ng commentator, maraming manunood, takot kay Old Shoe, ang nagpapanik at tumatakas. Ang laban ay nagkaroon ng ganitong pagbabago. Dahan-daang lumakad si Old Shoe patungo sa dalawang babae at sinabi, tapos na nang napakabilis. Hindi nakakabusog. Pagkasabi nito, inilabas niya ang isang kidlat, gustong i-eliminate muna si Nangoong. Sabi niya, kalimutan mo na. Hamanin mo ako muli sa iyong susunod na buhay. Shield girl, ihahatid kita muna. Nakikita ito, sumulong si Maui at hinarangan si Nangantong. Madilim ang mukha ni Old Shoe at nagtanong siya kay Maui, gusto mong mamatay. Sinabi ni Maui ng prangka, nandito ako para pigilan ka. Pagkatapos ay sinabi niya sa lahat, makinig kayo. Hindi tayo pwedeng umupo lang dito at maghintay ng kamatayan, ni hindi tayo pwedeng umasa lang sa dalawang nasugatang babae para protektahan ang lahat. Ngayon, sa pagkakaisa at paglaban ng buong lakas, tayo lang ang makakaligtas. Sumigaw si Maui, narinig niyo ba ako? Tila may naintindihan ng mga tao. Ang babae ay nagngangalit din. Pagkatapos ay sabay-sabay silang sumugod. Gawin natin. Mag-aabant at magre-retreat tayo kasama ang old hero, pinuprotektahan si Shield Girl. Nakikita ito, mas lalong nagalit si Old Shoe. Tumubo ang sungay sa kanyang ulo at sinabi, kayo lang ang mga lowly humans. Nakuha ko na ang demon blood at nag-evolve sa isang superior being. Ako ay isang god. Paano ko kayong hahayaang lumaban sa akin? Hinaway niya ang kanyang kamay, naglabas ng isang malakas na blast na nagpatalsak sa crowd. Sinumpa niya sila, naiintindihan niyo na ba sa wakas? Ang lugar na kinatatayuan nila ay sumabog, nagkakalat ng mga labi sa lahat ng dako. Hinawakan ni Maui ang kanyang malubhang nasugatang braso, sinusubukang tumayo. Ang lahat sa paligid niya ay tinamaan at malubhang nasugatan. Nakikita na maging ang old hero mo ay hindi manalo, mas lalong natakot ang crowd. Sinasabi sa isa't isa, kahit ang old hero ay hindi na makahawak. Mayroon bang makakapigil sa monster na ito? Tulong. Naisip ni Old Shoe na silang lahat ay nasugatan at hindi na makakalaban sa kanya, ngunit tila may naramdaman siyang sumusugod sa kanya. Lumabas na ito ay Ling Spear. Hindi inaasahan, kahit na napakabilis ng paglipad ng spear, wala itong magawa sa kanya. Hindi lang iyon, itinulak niya ito pabalik. Sabi ni Old Shoe, human spear techniques. Gusto niyo akong saktan. Ang spear, nakakabato lang, ay lumipad pabalik sa kanyang may-ari na si Luing. Nakikita ito, mas lalong natakot si Luing sa kanyang kapangyarihan. Sabi ni Old Shoe, sabi ko na sa inyo, papatayin ko muna siya, pagkatapos ay mamamatay ka. Pagkatapos, ang lugar na ito ay isang arena. Ang aking mundo, aking mga panuntunan. Sabi nito, lumapit si Old Shoe kay Nanggoong at sinabi, ngayon, hayaan mong ihahatid kita. Gayunpaman, ang buhay ay hindi isang fairy tale at ang mga villains ay hindi nabubuhay hanggang sa huli. Sa sandaling humakbang siya, nabasag ang barrier ng arena at ang tanging natira ay poof, nawala. Nakikita ang eksenang ito, ang mga nagulat na ekspresyon ng lahat ay nagkaroon ng close-up, tulad ng sa isang Indian movie. Natulala rin si Old Shoe at tumalikod upang tumingin. Habang nalilito ang lahat, biglang nahulog sa lupa ang isang libro ng may malakas na tunog. Kasabay nito, lumitaw ang figure ni Yip Yang sa arena. Kinilala ng lahat si Yip Yang at nakatitig ng malaki ang mga mata, sinasabi na siya ang dumating upang iligtas sila. Si Mo lang ang umiiyak na parang sanggol, humihikbi, ikaw na damned brat. Sobrang miss kita. Madilim ang mukha ni Yip Yang sa pagkarinig nito. Nakatayo sa arena, tinitingnan sila, inanunsyo ng commentator, kaya ba talaga ng competitor Yip Yang na hamanin si Old Shoe? Manalangin tayo para sa kanya. Sa sahig ng arena, si Yip Yang, puno ng fighting spirit, ay humarap kay Old Shoe. Ang mga tao ay nagkumpulan, sinasabi, anong nangyayari sa walang kwentang maliit na taong ito? Kaya ba niyang suntukin ang isang butas sa sulok ng arena? Si Old Shoe, ang kanyang mukha ay puno ng killing intent, ay nagsabi, sa wakas dumating ka.
Masisiyahan ako sa pagpapahirap sa isang medyo malakas na kalaban.